Pinsan ng best friend ko. Bakit lalo siyang nagiging sweet sa akin? Pagkatapos, nung araw na nasalo niya ako sa hagdan, hindi ko akalain na mapapaisip ako ng ganito. Kinabukasan, bigla siyang nag-message. Okay ka lang ba kahapon? Simple lang, pero ramdam ko yung concern. Parang may biglang init na gumapang sa dibdib ko. Sinagot ko naman. Oh, thank you ha! Pero hindi pa doon natapos. Kung masakit likod mo, sabihin mo lang. May alam akong warm compress. Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit, pero iba yung dating. Habang tinitignan ko yung chat niya, hindi mawala sa isip ko yung mga pagkakataong naging protective siya sa akin. Yung tingin niya, yung pag-aalala. At unti-unti, naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Dumaan ako kina Jade para iabot yung earphones na naiwan. Pagbukas ng pinto, si Liam agad ang bumuhad. Napatigil ako. Mukha siyang gulat din. Ah, ikaw pala. Mahina niyang sabi. Inabot ko yung earphones pero parang ayaw niya pang kunin. Nagtagal kami sa pagtitinginan. Yung awkward pero nakakakuryenteng stare. Biglang dumating si Jade. Hoy, ano yan? Kayo lang dalawa ha? Sabay kaming natahimik. Pero yung ngiting pinipigilan ni Jade, kita ko. Bago ako umalis, tumingin ulit si Liam sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Parang may bigat sa dibdib niyang hindi mailabas. At ako? Ramdam ko rin. Kinabukasan, nag-almusal kami kasama si Jade. Tahimik lang ako, pero biglang nilagyan ni Liam ng pagkain yung plato ko. Hindi ko naman hiningi. Baka hindi ka kumain, sabi niya. Ang simple lang pero bakit ang lambing pakinggan? Napatingin ako kay Jade, nakasimangot, pero nakangiti rin. Uy, may niluluto kayong iba, ah? Hindi ko mapigilang matawa. Pero si Liam, hindi umimik, nakatingin lang sa akin na parang may gusto talagang sabihin. Nung pauwi ako, biglang sumabay si Liam. Tahimik sa simula, pero hindi awkward. Yung presensya niya, nakakakalmang nakakakakaba. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Ayokong isipin mong pinagtitripan lang kita. Napalingon ako. Ramdam ko yung bigat sa boses niya. Hindi mo kailangan mag-explain, sagot ko. Pero tinitigan niya ako. Ibang klase yung tingin. Hindi ko kayang isipin mong hindi kita gusto. At doon, parang may biglang sumabog na fireworks sa loob ko. Nagpatuloy kami sa paglakad, hindi sinasadya. Nagdikit yung kamay namin. Hindi niya inalis. Hindi ko rin inalis. Hindi kami nag-holding hands. Pero minsan, yung almost mas nakakakilig pa. Kinagabihan, tumawag si Jade. Hoy, may gusto ka ba sa pinsan ko? Napatayo ako bigla. Ha? Bakit? Kasi nakita ko kayo kanina, parang K-drama sa may gate namin. Narinig ko yung tawa niya sa kabilang linya. Nakangisi ako pero nandidiri sa hiya. Narinig ko sa background si Liam. Jade, tigilan mo nga. Tapos narinig ko si Jade. Ay! Siya yata kinikilig! Nawalan ako ng sagot. Pero totoo, kinikilig nga ako. Pagkatapos ng tawag, nag-message si Liam. Pasensya na kay Jade, maingay talaga yon. Bago ako mag-reply, nag-isip ako sandali. Tapos, tinipi ko. Sabi niya may gusto ka raw sa akin. Matagal bago siya nag-reply, halos marinig ko tibok ng puso ko sa tahimik na kwarto. Hanggang sa dumating yung tatlong salita. Hindi siya nagsisinungaling. Good night! Ingat ka palagi. At doon, kinilig ako ng sobra. Hindi ko alam saan hahantong to. Pero isang bagay ang sigurado. Mas lalong lumalalim yung koneksyon namin. At siguro, hindi ko na kayang itago rin. To be continued. Thank you for watching. Please like and subscribe.